fathers at mga mukhang... Wala. So, I want to greet all the fathers. Happy Father's Day po sa inyong lahat. Brother Leslie, Happy Father's Day. Happy Father's Day to all. Ngayon naman, ready na ba tayo pakinggan ang main dish para ngayong linggo, para ngayong araw ng linggo? Amen. So, sa pakikinig daw po, wag lang tayo basta maging listener, maging doers daw tayo. Nasusulat sa James 1 verse 22. But be doers of the word, and not hearers only, deceiving yourself. Pagka pinapakinggan lang daw po natin yung salita, sabi nga ni Pastor, diba, pag pinasok mo dito, huwag mo hayaang lumabas dito. Kailangan, isa buhay o gawin din natin ito. Dahil kapag hindi po ganun, nasusulat po dito na dinadaya natin ang ating sarili. So, yun lamang po. Ngayon naman, settle down everyone. Lahat ng cellphone, pakibaba at mag-focus tayo sa word ni Lord. May I call the magdi-deliver ng ating ng mensahe ni Lord ngayong araw. Walang iba kundi ang ating pastora, Noemi Huge. Praise the Lord. Talagang huge, ha? Malaki. Praise God. Malaki ang ating Panginoon. Ayan. Okay lang yun. Kasi dati din hindi ko rin yan ma-pronounce. Pare-pareho tayo. So, ayan. Praise God. So, napakinggan natin ang ating testimony mula umpisa, yung ating worship. Napakaganda po talaga na mag-worship sa Panginoon. Amen po ba? Lahat ng problema, parang sinabi nga na Sister Rinalyn, nawala yung yung sa Bisayan, kabalakan niya, yung worries niya, yung alalahanin niya nung nag-worship siya. Kaya mahalaga po talaga, when you worship God, it should be in spirit and in truth. So dapat wala kayong pakialam sa tabi niyo, mag-worship kayo, mag-concentrate kayo sa Panginoon. Kasi through worship, sabi nga kanina sa kanta, He will manifest His glory. Amen? So yun yung incense. Yun yung incense in the throne of glory. So mahalaga na ang mga worshiper in Christ ay ano ang dapat, handa dapat. So, you have repented already, you have prayed already, and then sanctified. So that the worship will be the incense in the throne of glory. Kaya nga kadalasan, in the time of worship, doon mo makikita na yung mga tao was delivered. Mga tanikala ay natatanggal. Mga problema at alalahanin kung kanina parang, alam ko siguro tatalo sila ng asawa niya eh. Baka sabihin pa nga niya na, ay, ayoko magsimba kasi tingnan mo, nawala yung pera. Pero dahil sa pagpursige niya, because she is expectant that God will move. Wow! Pumunta pa rin siya dito sa simbahan. Bit-bit ang worries niya at handa niyang ipagkaloob to sa Diyos dahil alam niya may magagawa ang Diyos. Kasi kung isipin mo lang sa bahay, kung nanatili ka sa bahay, mga kapatid, maniwala ka sa hindi. Katulad kay Sister Maricel, di ba? Kung nanatili siya sa bahay at lugmok siya because she is in grief, sa tingin mo may mangyayari? Come on guys, nothing will happen. Kung mananatili ka sa bahay kasi nag-away kayo ng asawa mo, sa tingin mo may mangyayari? Pwedeng may mangyayari. Ang gagawin mo, palagi na lang kayong away, baka nagbatuhan na kayo. Pero the secret, if Satan will attack you, because every day, katulad ng sinabi ko nung unang gabi, we are at war. Araw-araw ay may gera tayo. So dapat, araw-araw, wag mo hayaan ng kampante ka kasi may grasya ka. Kasi kadalasan, pag may grasya, walang pakialam. Kasi may grasya eh. Kampante, kuya-kuya ko, walang prayer. Di po ba? Kasi meron abundance eh. Meron siya. Kaya nga dapat araw-araw maniklohod sa Diyos. Preserve your family through prayer, supplication, and petition to God.
Because the enemy is roaring like a lion and seeking to someone to devour. So dapat, anong gawin mo? Magiging warrior ka. Suot mo ang baluti mo. Kaya nga, tinuruan tayo ng Panginoon na magiging warrior. Because even though we are warrior, di ba sabi nga, it was already done. It was already victorious through Christ Jesus. It was already finished. So, dapat lagay natin sa isip natin. Alam niyo pa, sabi mo, ay sister, sister, napakasimple lang yan. Hindi lang siya ang nakaranas ng ganyan. The problem is, lack of reverence. Karamihan ng mga anak ng Diyos na Kristiyano ay lack of reverence sa Panginoon. Yun ang pinakakulang natin. Pag kulang kasi tayo sa takot ng Diyos, pabalik-balik man tayo dito, maniwala kayo sa hindi, pahapyaw lang sa tingin mo, kahit madami ka pang marinig na salita ng Diyos, hindi yan mag-penetrate. The glory and the presence of God cannot penetrate in your mind, in your soul. Kasi lack of reverence. Ang daming mga tao, katulad sa amin, na-rape yung pamangkin ko. Pinatay. Sa tingin nyo, kung pinanghinaan kami ng loob, pinagpapatay na yung kapatid ko. Kasi yung kapatid ko dating tatadgang. But because of the reverence to God, isa na lang, tatlo lang kami na mananampalataya. Grabe panalangin ko to forgive, to remember na hindi yan ang trabaho natin na mag-revenge or magsabi sa Panginoon, ayoko na sa'yo. You know, sabi ko nga, sinong nakakalam sa kanta na it is well in your soul? Sinong naka-ano nun? Istorya na yan. Nakaalam. Siya yung grabe ang pagsubok. Nagawa niya yung kanta na yun dahil naranasan niya, isipin mo yun, mamatay yung isang anak, nasunog yung negosyo, nasunog yung bahay. Nung patuloy pa rin siyang naglingkod sa Panginoon, pati pamilya, nagkaroon sila ng dahil nga para matanggal yung grief. Sabi niya sa pamilya niya, mag-tour tayo. Nung nag-tour sila, anong nangyari? Lumunod naman yung nasira naman yung, alam mo yung pang tour na na ship. Nasira naman yun at nalunod. Isa lang ang nag-survive. Ang asawa lang. 3 anak naman ang namatay. Kita nyo? Did he surrender or did he become failure? Wala. Nung narinig niya, pinuntahan niya sa London ng asawa niya, anong sinabi niya? Nag-pray siya. It is well on my soul. And the peace of God came in to his mind and even in her inner being. The reason why? The trust, the hope, and the reverence of God ay hindi nababalik sa kanya. The same with us. The same with us. Tayo kahit anong pagsubok, wala tayong susukaan. Bakit? We have a big God. Sabi niyo nga kanila, Noemi Hughes, Jesus Christ is huge. Yung problema mo is very tiny only. Very small only. Napakaliit lang yan. Sa bagay, naranasan ko din yan. Ikaw ba naman, mawalan ng magulang, mawalan ka ng ina. Hikain ka pa, halos mamatay ka araw-araw. Buti nga ngayon, may nebulizer. Noong panahon ko, walang nebulizer. Halos araw-araw, ikamatay ko, pero sumuko ba ako? Kanina nga, nag-share na naman ako sa driver. God is so good. The same word na naman yung sinabi ng driver sa amin. You know, ma'am, I am blessed. Hindi pa kami nag-umpisa ng share ng Word of God. Parang saya-saya na niya, nakausap kami. Until the conclusion is, Ma'am, I'm so happy and blessed na naging pasahero ko kayo. Nagreklamo pa ako kay Kuya Arman. Di ko pala alam na mayroon palang purpose si Lord na ipasakay kami sa 6-seaters at mahal. Kasi pala, kailangan din ng tao yung masasabi ko, yung sasabihin ko sa kanya.
And you see, wherever you go, fight a good fight. Be a warrior. Di po ba? Lalong-lalo na ngayon, introduction pa lang yun. Lalong-lalo na ngayon ay Father's Day. Ayan, palakpakan po natin ang ating mga tatay. Happy Father's Day po sa lahat. Tinatanong ako ng asawa ko. Sabi niya, is it Father's Day now? Yes. Even in Ireland, it's Father's Day. Magkaiba lang naman tayo sa Mother's Day. Nauuna po kami. Sabi niya sa akin, bakit parang wala daw? I don't think so. Said, parang wala yata sa akin doon sa Ireland na. Sabi ng ganun. Sabi ko po, pwedeng last week nila yun idaos, but it's also June. Kasi ang mga puti, ano yan sila very, ang tawag niyan sa English, yung pag may mga okasyon, may birthday, gusto nila na batiin sila at nagbabati kasi talaga sila Ano sila appreciative. So maliit na bagay, ano talaga sila, expectant sila. You see, the same with us. We must be expectant all the time na pag nag-kneel down tayo sa Panginoon, maniwala kayo sa hindi. You know what? Bakit ko ito sinasabi? So that you will be encouraged na hindi kayo maglulupaypay, na hindi manalangin. Na hindi kayo mawala ng gana manalangin. You have to be expectant na once na lumuhod kayo sa Panginoon, may gagawin ang Diyos. Kasi ang Diyos ay hindi yan bingi. Sabi nga, He is not a man that He will lie to His promise. Because His promise, kung ano yung nakasulat sa salita ng Diyos, it is established. Ibig sabihin, established na yan. Kung sinabi ng Panginoon na maglingkod ka at ako ang bahala, it is finished. May tatak na yan at sigurado ka na pag sinabi ng Panginoon, the blessing of the Lord makes you rich. So, ibig sabihin, it will come to pass na pag naglingkod ka sa Panginoon at sinipagan mo, you become rich financially, emotionally, and spiritually. Lalong-lalo na sa spiritual na buhay. Isipin mo, may nagtanong sa akin, Ma'am, bakit po ba yung mga hindi naman naglilingkod sa Diyos, hindi yung mayaman daw? Ang sagot doon, sabi din ng Biblia, don't you know that the riches of the wicked will be transferred? O sige nga, established, will be transferred to the righteous children of God. So bakit ka ngayon magdadalawang isip at mag-absent pa dahil parang inaano mo yung problema na yan? Hindi mo kailangan problemahin yan. Problema ng Diyos yan. Sumunod ka lang at bahala na ang Diyos kasi pinangako niya yan. He is not a man na pwede siyang magsinungaling sa sinabi niya. Diba? He's not a man that he can lie. Na pag sinabi ko kay Pastora Maricel, Pastora Maricel, pupunta ako pero babawiin ko. Hindi ang Diyos na ibigay sa'yo, babawiin niya. At pwede siyang magsinungaling at magpamaya-maya. The only reason why the prayer is not answered immediately dahil on process at tinitingnan yung puso mo. Kasi minsan, may mga prayer na, alam mo kasi, ang Diyos kasi, He is the owner of wisdom na meron tayo. Walang makapantay sa kaalaman niya kaysa sa atin. Alam niyo, ano lang tayo napaka-limited. And He is the God of unlimited. Pitik lang. But remember this, na kahit sinabi ko, na, palitan mo yung upuan mo ng doon ka sa brown na. Okay. Ipalitan ng brown. Maraming brown, mayroon pang brown doon. Huwag yung, delikado, mapilay pa. So, di po ba? Praise the Lord. Hallelujah.
Amen. So, di po ba ganun yun? Siya ay unlimited. Tayo ay limited. Pero hindi dahil sinabi ko na limitado tayo, palagi tayong limitado. Kasi sinasabi ng Panginoon, you have to pray without ceasing. Dahil kayang-kaya ng Diyos, i-multiply ka. Kaya nga sabi ng salita ng Diyos, I will expand your territory. And if you have lack of wisdom, ibibigay ng Diyos ang wisdom na nanggaling sa Kanya. So, hindi ka pa rin magsabi na, hanggang ganyan na lang talaga ako eh. Bilang tatay, sasabihin mo bang, hindi ko talaga kaya kasi hanggang ganyan na lang talaga ako. Kapatid, ang sabi ng salita ng Diyos ngayon, pamagat natin, Ama sa panahon ng hamon, a father in times of challenge. Ano kaya ang pwedeng gawin? At ano ang maging karakter ng isang tatay sa panahon ng hamon? Ano kaya? Sige nga, mga tatay, sa tingin nyo, sa panahon ng hamon ng buhay, ano ang pwede nyong ipakita bilang haligi o pundasyon ng tahanan? Anong karakter na meron dapat ang isang ama? Sige nga, Arnel. Anong pwede mong masasabi? Kahit isa lang. Ha? Bilang isang Kristiyano, firm, understanding, sabi na ano. Ang sabi naman ni Kuya Arman, patience. Totoo po yun. Ang mga tatay po ba ay pasensyoso? Alam nyo, kadalasan ang mga tatay pasensyoso. Ang nanay yung dakdakero. Tama? Ang tatay nga, isang lambing mo lang eh. Lalo na pag bunso, di ba? Tay, sige na tay. Ang bilis. Kahit walang pera eh, maghimukahog yung tatay eh. Sasabihin ng tatay, bigyan mo na yan. Ang nanay naman, alam mong budgeted lang yun. Ito. Gaganong-ganon pa. Bakit may pambigay ka pa ng ulit ng ano, pambiling bigas? O, di ba? Kasi ang nanay, ano yan, mathematician eh. Ang nanay talaga, mathematician yan. Mag-iisip ka agad yan. Pambili ng ulam, galunggong. Pambili ng bigas, NFA. O di ba? Ganun ka mathematician ng magulang kasi gusto nga na may maihanda para sa lahat. Kasi yun yung ano ng sabi si Rinalyn nga problema daw sa ano, di ba? Kasi alam na niya eh. Yun ang inisip niya, may pasukan na ugma ah. Wala pa rin. Ngayon, dahil Father's Day ngayon, focus tayo sa mga tatay. So, basahin po natin ang Matthew chapter 1, verse 18 to 25. Ito ang naganap ng ipinanganak si Jesucristo. Sino kaya ang, sige nga, hulaan nyo. Matthew chapter 1, verse 18 to 25. So, ito ang naganap ng ipinanganak ni Jesus, si Maria na kanyang ina at si Jose ay nakatakda ng magpakasal. So, mag-boyfriend at girlfriend pa lang pala sila nung time na yon. So, pakinggang mabuti mga tatay. Kasi alam ko, makarelate din kayo dito. Yung iba pwedeng makarelate. Ngunit, bago sila makasal, makinig, nagdadalang tao na si Maria sa pamamagitan ng kapangyarihan ng Espiritu Santo. Subalit, dahil isang matuwid na tao, anong karakter ni ano? Matuwid. Wow, grabe yung description kay ano, no? Matuwid na tao si Jose na kanyang mapangasawa, ayaw nitong malagay sa kahihiyan si Maria. Ikaw ba naman eh? Yung girlfriend mo, hindi mo pa naggalaw, buntis na? Diba? Ano kayang masasabi ng mga lalaki dito? Pag nalaman nila, girlfriend nila na hindi pa nga nahalikan, diba? Buntis na kaagad? Grabe. Di ba maano-anuhan talaga, maangil-angilan talagang utak nimo. Kasi, siyempre, yung isip mo, diba?
Ay, mahal na mahal ko ito. Hindi ko nga to hinahawakan ng kamay kasi nirespeto ko eh. Ayaw ko ngang humalik kasi gusto ko talaga pure. Di ba? Pero ito at ayaw nitong mailagay sa kahiyan si Maria. Binalak niyang, ito yun, no? Binalak niyang hiwalayan si Maria ng palihim. Di ba? Ngunit, habang pinag-isipan ito ni Jose, wow, kaya dapat mahalaga talaga yung isip-isip din pag may time. Hindi yung padalos-dalos, di po ba? Nagpakita sa kanya sa panaginip ang isang anghel ng Panginoon at sinabi nito sa kanya, Jose, anak ni David, huwag kang matakot, napakasalan si Maria sapagkat ang sanggol na dinadala niya ay mula sa Espiritu Santo. Magsisilang siya ng isang batang lalaki at Jesus ang ipangalan mo sa sanggol sapagkat ililigtas niya ang kanyang bayan sa kanilang mga kasalanan. Nangyari nga ang lahat ng ito upang matupad ang sinabi ng Panginoon sa pamamagitan ng propeta. Naglihi ang isang birhin at magsisilang ng isang sanggol na lalaki na tatawaging Emmanuel. God is with us. Ang kahulugan nito ay kasama natin ng Diyos. Di ba? Nang magising si Jose, sinunod niya ang utos ng anghel ng Panginoon at pinakasalan niya si Maria. Ngunit hindi na sinipingan. Ay, pinakasalan na nga, hindi pa sinipingan. Kasi nga, andun yung reverence niya. Kasi anong unang description sa kanya? Matuwid. Wow. Is baka sabihin nyo na naman, si yun. Hindi ako pwedeng ganun. Itao to eh. Kung tao si Jose, tao din ako, tao din kayong lahat. Tama? Pari-pariho lang tayo. Di ba? Sabi nga dito, hindi na sinipingan hanggang magsilang ito ng isang anak na lalaki at Jesus ang pinangalan ni Jose sa sanggol. Kapatid, pag i-shortcut natin yun, i-summarize, sabi dito, si Jose na asawa ni Maria ay isang taong matuwid. Ayaw niyang mapaya si Maria sa madla, kaya binalak niyang hiwalayan ito ng palihim. Ngunit habang iniisip niya ito, nagpakita sa kanya sa panaginip ang anghel. Alam mo kung bakit siya'y matuwid? At alam mo kung bakit, alam mo yung, pag matuwid ka kasi, mapanalanginin ka kasi, pag meron kang relasyon sa Panginoon, every day you have revelation from God. Hindi ka padalos-dalos magsalita. Hindi ka padalos-dalos magdesisyon. Kasi kailangan na nanggaling pa sa Diyos yung idesisyon mo. Kaya maituring na matuwid ang isang tao kung hindi siya basta-basta nagde-decide at makikita mo na kaiba talaga to si Kaiba talaga. Kasi buo ang desisyon. Pag ang tatay buo ang desisyon, mapanalanginin, yun pa ang manguna. Come on guys, let's sit down and pray together. Magbukas ng Biblia. Doon mo makikita ang isang tatay na may righteous character. Diba? So, wag nyo naman sabihin, ang hirap nun. Hanapin. Hindi po pwede yun. Wag nating sabihin na mahirap hanapin kasi sinabi din ng salita ng Diyos, wala kayo talagang kalusot. Ha? Hindi kayo pwedeng lumusot sa real life. Ha? Kasi pag sinabi mo, si nga yun Pastora, si nga yun. Sinabi ng Biblia, nung tinanggap mo si Jesus na iyong tagapagligtas at tinalikuran ng iyong makasalanan, anong sinabi ng Biblia? You are already righteous. You are already clothed with the righteousness of Christ. Oh, walang lusot mga tatay at mga nanay at mga anak ng Diyos. Hindi nyo pwedeng dahilan yon. Tao lang kasi ako. Oh, come on, stop it. Walang ganon. Walang ganon. Kasi hindi mo po pwedeng ibahin ang salita ng Diyos. Sinabi na niya na you have to clothe
the righteousness of Christ. Kaya hindi mo po pwede, bakit ka kapatid pagiwang-giwang? Kasi tao lang eh. Come on. Once you decide to follow Jesus, anong kanta yon? I want to follow, la 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 la, no turning back, no turning back. So, ibig sabihin, once you follow Christ, nung nag-decide ka, dapat buo ang isip mo. Dapat meron kang paninindigan. Dapat meron kang katatagan na sabihin Manila na yan, ano na yan agoy-agoy. Meaning, praise the Lord, amen, amen. Praise the Lord, amen, amen. Pag mahilig daw mag-praise the Lord, ala yan, mga ano yan Di nila alam na once you are called, praise the Lord, amen, you are already a born again that has been born in spirit. Bagong nilalang ka na, kapatid. You can clothe the righteousness of Christ. Amen? So, alam niyo mga kapatid, habang inaaral ko to kagabi, paulit-ulit kong binasa, I feel the goodness of God. Nararamdaman ko talaga, oh my God. I was so excited. Kaya, bawat araw, mga tatay, lalong-lalo na ngayon, mga anak at mga asawa, pararangalan natin ang ating mga ama, ang mga lalaking masisipag, mapagmahal, at tahimik na nanamuno at handang magsakripisyo para sa pamilya. So ano yun? Dapat kailangan natin silang parangalan ngayon. Kasi sila yung ating mga lalaking masisipag. Oh, totoo yan. Alam mo kahit gaano kabigat ang isang sako, binubuhat nila. Babae, mabuhat niyo ba yan? Magsakit ang likod mo at dibdib mo. Pero ang lalaki, kayang-kayang buhatin yan. Masisipag, mapagmahal, at tahimik na namumuno at handang magsakripisyo sa pamilya. Ngunit, ito naman ang sasabihin ko sa inyo, higit sa pagbati, ang nais ng Diyos. Kasi nais ng Diyos na kausapin ka, Ama, sa araw na ito para palakasin kayo. Palakasin kayo sa gitna ng inyong hamon sa buhay. Kasi ang hirap maghanap buhay. Ang hirap mag-isip paano mo mapakain ang inyong mga anak, asawa, at extended family. Sabi nga dito, but more than the celebration of this Father's Day, God wants to speak life in your life today. To encourage you, to strengthen you, and remind you that you are chosen to, dugtungan nyo, you are chosen to lead. Ibig sabihin, itinalaga kayo na nandito kayo bilang mga ama para mamuno. I-remind sa inyo na ikaw ay isang pinuno sa iyong tahanan. Kaya marapat lang ikaw ay maayos or modilong ama, modiling manggagawa dito sa church, at modilong modilong ama ng tahanan maging sa komunidad. So yun ang nais iparating ng Panginoon sa araw na ito. Hindi basta-basta na sabihin lang namin, Happy Father's Day. Kasi ang nais ng Diyos ngayon is to encourage you, to remind you, strengthen you, at ipaalala sa iyo na you are chosen kung bakit ka naging ama. Alam mo mga kapatid, maraming mga lalaki na hindi makaanak. Maraming mga may asawa na hindi nagiging leader sa tahanan. Alam mo kung bakit sinabi ko yon? Walang anak, walang maililid, asawa lang. Kita nyo? Napakapalad ninyo. Kasi kayo yung inatasan ng Diyos to be a leader in the family. Diba? Tingnan natin ang buhay ni Jose. Tingnan natin palalim ng palalim.
Amain siya ni Jesus, isang karaniwang lalaki na may di karaniwang pananampalataya. Kaya marapat lang mga tatay na meron kayong di karaniwang pananampalataya sa Diyos. Hindi yung pasimple-simple lang na tawagin kayong tatay. You must be a father of extraordinary. Na maging extraordinary ka. Lalong-lalo na paglingkod ka o naglilingkod ka sa Panginoon. You must be an extraordinary father. Guys, ang hirap ba maging extraordinary? Hindi, di ba? Napakadali na lang. Napakadali na lang kasi you are guided by the Holy Spirit and you are changed and transformed sa salita ng Diyos. Kaya nga, di ba, pag meron kang maraming salita ng Diyos, i-transform your mind, soul, and body, and thinking. Kaya nagiging extraordinary po ang mga ama na naglilingkod sa Panginoon na may katapatan. Na kahit madaming problema, manguna pa yan magbitbit sa asawa. Let's go, man. Sino yung nagluto dito na masarap? Ay, kasarap. O diba? Doon mo makikita na he is leading his family extraordinarily. Kasi po pwedeng tagaluto siya kahit may asawa. Oh, grabe. Swerte nung asawa nun. Palakpakan naman natin. Praise the Lord. Grabe. Sabi ko, ang sarap ng niluto. Oh. Sabi nga dito, Joseph had every right by law to publicly shame Mary. Pwede niyang ipahiya si Mary. Bakit ka nagbuntis Hindi ka ba nga nagalaw di ba? But, ito yung tanong, ito yung sinasabi dito. But he chose, anong pinili niya? Bakit instead na ipahiya niya? Kasi nung unang panahon, pag ang babae nangangalo niya, binabato. Di po ba, nung unang panahon? Ipapahiya ka, ipapatay ka talaga sa harapan ng tao. Pero anong ginawa niya? Joseph had every right by law to publicly shame Mary. But he chose mercy over judgment. He chose grace over pride. Ito yung pinakamatindi. Kasi, pag mag-asawa na, pag nagalit sa asawa, dinidisgrace ang asawa. Kung hindi pahiya ng babae yung lalaki sa kakasigaw in public, ipapahiya din ng lalaki ang asawa na ipamalita sa madla na yan, yung asawa ko, walang kwenta yan. Yung anak niyan, hindi ko anak yan. Yan ang hindi tunay na lalaki. Kasi kayang-kaya nga gawin ni Jose yun Pero anong ginawa ni Jose? Pinili niya ang awa kaysa galit, ang biyaya kaysa kahihiyan. The same, kung nangangalunya ang asawa mo, choose mercy. Diba? Kasi may alam ka sa Panginoon. You have to extend mercy over judgment. You have to choose grace over pride. Kasi lalaki ako, tinaihan ako I remind you guys, once nagkamali yung asawa niyo, mababae man malalaki, remind yourself that you are a child of God. A child of God that is clothed with the righteousness of God. So you have to choose what? Mercy over judgment. Huwag mong i-judge ang asawa mo. Burikat ka kasi. Pukpuk ka kasi. Malandi ka kasi. May asawa ka lang, hindi ka nakakontento. No. Hindi dapat yan ang lumalabas sa bibig ng babae o lalaki. You have to choose grace over pride. Alisin mo ang pride mo. Ipairal mo ang compassion at mercy mo. Kapatid, palalahanan kita.
Ang dami nating ginawa sa Diyos. Binablasphemy pa nga natin siya eh. Tayo yung pinakawalang hiya, pero bakit hinayaan ng Diyos na ibigay na si Jesus Christ in order na ma-receive mo? Ano yun? Yung grasya na hindi karapat-dapat sa'yo at karapat-dapat sa akin. Nagpakamatay siya sa cross na hindi ka karapat-dapat tubusin. Pero He still extend what? Mercy over judgment. He extend, di po ba? Grace over pride. Ganun siya kadakila. Huwag mo rin sabihin siya yun eh. Di po pwede, mga ama. Ang pagiging matuwid ay hindi lang pagsunod sa batas. Ano naman ako, pastora eh, masunurin ako sa batas. Kundi pagpili, pakinggang mabuti. Kundi pagpili ng pag-ibig, habag, at integridad. So yun pala yun. Ang sagot pala doon, na hindi ka lang masunurin sa batas, na hindi ka gumawa ng violation, kailangan, merong military dito. Di ba? Sila yung tagapag-ano ng batas. So hindi lang dapat sumunod ka sa batas, but kundi piliin mo umibig. Piliin mo mahabag at may integridad. Because if you have the integrity, if you have the love, my dear, napakatahimik ang buhay. Napakagaan na kahit anong klase pang trabaho meron ka, maniwala kay Cindy. The grace of God will overflow. Isipin mo yan, kung dalawa kayo, nag-iibigan, diba? May respeto, may reverence sa Panginoon, smooth ang life. Kasi kahit walang, alam ito, bakit ko ito na-share? Naranasan to ng kapatid ko. Yung gumawa nito, naranasan niya yun. Na pag wala silang ulam, wala silang pagkain, kasi walang sahod, alam mo ba sinasabi ng kuya ko, ng hipag ko, kasi yung kuya ko tahimik yun, zipper yung lagi nun bibig. Nalalaman ko lang sa hipag ko. Magsama-sama sila kasi may 2 anak, uupo sila, mag-worship sila, walang kain, fasting sila. Umangal ba ang asawa niya? Hindi. Umangal ba mga anak niya? Masaya sila na nag-fasting. Ganon sila. Kaya nga nagtataka ako, bakit itong kapatid ko sobrang payat na to? Ito masasabi ko sa'yo. Pag dalawa kayo may reverence sa Panginoon, kahit ano pa ang buhay ninyo, hindi kayo magkakahiwalay. Hindi kayo nag-aaway. Kung saan si Mr., nandoon si Mrs. Kung nasaan si Mrs., nandoon si Mr. African style. Ang African, pag nasaan ang asawa, nandoon titira ang isang asawa, yung kumbaga yung lalaki. Kung nasaan yung lalaki, ililipat yung babae kasi dapat magsama-sama kayo sa hirap at ginhawa. Ganun kasimple. Hindi yung pwede, kasi mas mura dito. Hindi. Manalig tayo sa Diyos. Magtulungan tayo maghanap buhay. Kasi alam ko na hindi tayo pababayaan ng Panginoon. Kasi ang temptation to avoid temptation. Para hindi mo ma-disgrace ang pagiging Kristiyano mo. Yun yung style African. Lahat. So ngayon, di ba sabi nga dito, Father's righteousness is not just about rules. It's about choosing love, compassion, and integrity even when you're hurt. Come on. Kahit pala nasasaktan ka na, lalo na't mag-asawa na kayo, kahit masakit pa ang nagawa niya, patawarin mo, kahabagan mo, and extend compassion so that you have a good integrity husband and wife. Guys, alam kong marami akong nababalitaan dito sa Pilipinas, Facebook.
iba-ibang pamilya, maging ang pinsan ko na naiyak nga ako eh. Kasi paborito ko pa namang pinsan yun. Di ko akalain magkasala. Yayain ba naman yung kabit na lalabas sila kakain 3. Kakain daw sila sa restaurant. Di ba napaka-insulto? Hindi ko siya pwedeng i-judge kasi buhay na yun. Alam mo ba, sabi pa ng pamangkin ko, oh, yung magaling mong paboritong pinsan, bibigyan mo ba na Toblerone? Kasi mahal na mahal ko yung pinsan kong yun eh. Sabi, alam mo ba ang sagot ko? Sabi ko sa kanya, wala akong magagawa doon kung hindi panalangin. I will not judge him. Sabi ko, hindi ko trabaho yun. Ibigay mo yung gusto kong ibigay. Pero nasaktan ako. Kasi hindi ko talaga, sa sobrang disiplinado, tama ba yun? Pareho Kristiyano ang babae. Pareho sila Kristiyano. Pero lack of reverence talaga sa Panginoon. Kapatid, sabi ko nga, iyan ang magpapabuo sa'yo. Pagiging tao, pag grabe ang takot mo sa Diyos. Kasi nasasabi ko yan, alam bakit? Dahil sa akin. Naranasan ko yan. Nakakalungkot. Ang integridad, sabi nga dito, di ba? Sabi nga dito, you don't have, mga tatay, hindi lang kailangan maging perfecto. Maging totoo at tapat lang sa paninindigan. Hindi mo pala kailangan maging perfect. Because there is no perfect human being. Di ba? Hindi mo kailangan maging perfecto. Maging totoo ka lang at tapat lang sa paninindigan. Dapat tapat ka sa paninindigan mo bilang lalaki at bilang tatay at Kristiyano. Maging ang babae. Hindi tagumpay mo ang sinusukat ng mga anak mo, kundi ang iyong karakter. Hindi din yun ang sinusukat ng Diyos. Di ba mga bata, mga anak, ang tinitingnan niyo sa magulang niyo ay ang karakter nila, kung sino sila. Tama ba? Hindi kayo pwedeng pumili ng tatay na gusto mo accountant. Yun ang ibig sabihin dito. Nandyan na yan eh. Ang tatay ko, driver eh. Parang ganon. Ipagmalaki mo, ang tinitingnan mo talaga doon, ang karakter ng tatay mo kung paano siya naging tatay. Ang tatay ko, frustrated lawyer eh. Kahit hindi natapos yung law, pero kita mo, scholar yun ng magsaysay. Pinadala yun ng US. Harvard. Pinili ang nanay. Ibig sabihin, matindi ang utak. Isipin mo, kahit tinapos, pag may malaking kaso, siya yung dadamputin sa Kanaway. Dadalhin sa Davao, dadalhin sa region, dadalhin sa division, para lang matalo yung kalaban. Siya yung laging pinambabato. Pero alam nyo, hindi yan sinusukat at tinitingnan namin. Ang tinitingnan namin ay ang karakter. Responsable yung tatay ko eh. Diba? Salamat sa Diyos at lahat ng kapatid kong lalaki ay hindi irresponsable. Ganun. Hindi natin tinitingnan, ay gusto ko kasi lawyer ang tatay ko eh. Hindi. Ang gusto natin mga bata, yung tatay natin ay may maayos na karakter. May integridad, mahabagin, tapat sa kanilang tungkulin. Yun. Diba? Ganun din sa mga pulis, di ba? Military. Di naman natin tinitingnan kung sino sila eh. Magaling ba mag-English? Mga pulis, hindi marunong mag-English. Pero ang tinitingnan natin ay character. Ganun yun. Sabi nga, you don't have to be perfect. Just be real of who you are. Honest and committed to doing what is right. Yun pala yun. Kung ano yung tama. Honest, committed to doing what is right. Your children are watching not your success, but your character. Ang integridad ay kung sino ka kapag walang nakakita. Yun pala yung integridad. Na kahit walang nag-obserba sa'yo, may maayos kang karakter. May integrity ka sa buhay mo. Hindi ka bolero, hindi ka magnanakaw, hindi ka cheater.
na kahit nandoon ka sa malayo sa Manila nagtatrabaho, at asawa mo dito, may paninindigan ka. Alam mo, tukma talaga yung binigyan ni Lord sa akin. Kasi yung driver na sinakyan ko, ang asawa niya nasa Cabanatuan. May 2 anak, alam mo masabi ko sa kanya, Kuya, bakit nandito ka na trabaho? Nandun naman asawa mo. Alam mo, sagot niya sa akin, dahil alam ko na ang asawa na pinili ko ay maiiwanan sa tahanan. At alam niya na kahit malayo ako, ay may integridad ako. Wow! You see? Bihira lang. Bihira lang. Kaya nga sabi ko kagabi, meron talaga itong gagawin ng Diyos. May gagawin talaga ito ang Diyos. Tingnan mo kanina na naman yung usapan namin. Sabi ko nga, how God is working in my preaching. Sabi ko, ano pa naman yung, basta, di ko ma-explain yung galing ng Panginoon talaga. Telling you, pray, pray, pray. So, integrity is who you are when no one is watching. Oh guys, hindi lang to para sa lalaki din. Ganun din sa babae. Hindi porke asawa nyo sa malayo, dumidiskarte ka rin dito. Wag. Dapat nga puspusang prayer ka. Lord, lukuban mo siya ng banal dugo. Lord, please Lord, gabayan mo siya. Kasi kailangan maging intercessor ang bawat isa. Mag-intercede ang lalaki, mag-intercede ang babae. Number 2, si Jose ay sumunod agad sa Diyos. Yun yung pangalawa ng karakter. Joseph obeyed God without, dugtungan nyo nga, without delay. Diba? Agad-agad siyang sumunod. Nung sinabi ng anghel sa kanya, Jose, diba? Pakasalan mo yan. Yung birnintes niyan, galing yan sa banal na espiritu. Diba? Anong ginawa niya pagising niya? Nung may revelation sa kanya, automatic. Hindi na nagdadalawang isip. Galing ito sa Diyos. Pakasalan ko na siya. Diba? Hindi pa pwede. Kasi hindi ako nakabuntis niyan. Sinabi na nga ng Diyos Diba? Sinabi na nga ng Panginoon, bigyan mo ng pera yan. Huwag mong bigyan kasi yun ang alam pang natin Yung dapat, pag narinig, galing sa Panginoon, revelation sa Panginoon, gawin mo na, hindi ba marami pang, kailangan ko pa ng 5. Ang hiniling ko kasi sa Panginoon, 5, sign. Hanggang tuloy na lunod. Kasi ang sabi ng Kristiyano, Panginoon, kasi, bagyo, padalhan mo po ako ng tulong. So, umakyat siya. May dumaan na barko, ayaw sumakay. May dumaan na bangka, ayaw. Doon na sa bubong. Panginoon, padalan mo ako ng magligtas sa akin. Hindi pa rin siya, tinapunan na siya ng tali, ayaw hanggang nalunod. Kasi humihingi pa ng confirmation. Nag-reveal na nga ang Panginoon sa kanya na ito yung asawahin mo Kasi matino ito pastura ito. Ayaw mo pa rin. Diba? May magpapastura daw dito Ang hinahanap nito, pastor Kaya pag-pray natin, kasi gusto talaga niya pastor Kasi gusto talaga niya maging Pastor Mrs. Ang title is Pastor Mrs. Tralala. Pero alam nyo, hindi madali maging Pastor Mrs. sa Pilipinas. Kahit walang pagkain, maging pastor ka pa rin. Di ba? Hindi po pwede na pagiwang-giwang. Hindi katulad sa ibang bansa, marami kang regalo. Di ba? Maraming regalo. Sabi ko nga, hindi ako magpapastor. Gusto nila magpapastor ako doon Maging evangelist lang ako doon. Sabi ko, kasi mahirap. Hindi, ang schedule ko kasi mahirap. Meron akong linggo, kaya hindi ko maalagaan. Delikado. So, pagising, sabi nga dito sa salita ng Diyos, pangalawang karakter niya, di ba? Una, matuwid, righteous man. Pangalawa ay, he is obedient to God without delay. Wow, dapat pala maging obedience tayo sa Panginoon without delay.
na kahit maraming bagahe o maraming alalahanin, no, I will not delay the work or the calling of God. Sasabihin mo pa, wag na kasi kawawa yung ano mo, nanay mo. Mahirap magpastor. Ikaw naman, sinabihan ka na ng Panginoon na magpastor ka. Ayaw mo kasi nga, sabi ng nanay mo, wala man pera yan. Walang pera magpastor. O kaya sabihin ng asawa mo, walang pera ang pastor. Huwag kang pumunta ng church kasi walang pera. So, dinidili mo ngayon. Pero si Joseph, dinili ba niya? Hindi niya dinili yun. Talagang pagising niya, madaling araw pa, oh. Ang galing niya, di po ba? Sabi dito, pagkagising sa umaga, isipin, Mateo chapter 1:24, sabi dito, pagkagising ni Jose, ginawa niya ang inutos sa kanya ng anghel ng Panginoon. Suwabe, di ba? Talagang wala ng pakiling-kiling ito. Wala ng confirmation sa Diyos ba ito o ano. Kasi, ma-discern mo kasi eh. If you have relationship with God, it's easy to discern. Kasi matuwid nga siya eh. Kaya yung discerning spirit niya, alam niya busis yun ng Diyos. Alam niya anghel yun. Kasi ba, lukso ng ano ba? Diba? Kasi we are one. We are one in the body of Christ. Kaya nga, diba, pag apektado ka, pag si Sister Maricel inaway ng ibang tao, ramdam mo yung pain na inaway siya. Diba? Kasi we are one in the body of Christ. The same spiritually. We are one with God. Kaya pag sinabi ng Holy Spirit, kailangan mo ng ganito, alam mo na siya ang nagsalita. Madidiscern mo talaga, madidiscern mo, mararamdaman mo. So yun yung pangalawa na ugali niya. Hindi siya nagrereklamo. Hindi nga siya nagtanong eh. Nakipag-negotiate pa ba siya? Sinabi ba niya sa anghel? Inabuntisan na yun eh. Di ko nga nagalaw yan eh. Hindi niya sinabi. Hindi na siya nagtanong, hindi siya nagreklamo, sumunod siya kahit mahirap, kahit hindi malinaw ang sitwasyon. Yun yung ginawa namin dito. Tanong-tanong pa sila oh. Sila Althea at si Michelle Ann. Si Michelle Ann, ano yan eh. Kailangan ng confirmation yan eh. Ano yan eh. Inay, pag pumunta ba tayo doon sa bundok, Nay? May tanong pa yan. Naalala ko tuloy si RR. Nay, sasama ako. Sabi ko, uy, bata ka pa, iwan ka lang. Paulit-ulit ko yung sinabihan, di pwede. Sinong gusto dito sumama sa misyon? Si RR talaga, Nay, kayang-kaya ko na talaga, Nay, alam mo na, yung puso ko talaga. Anong ganun pa yun? Ang dami pang, mabula yun eh. Yung baga, hanggat mapauo mo talaga, mapauo ka eh. Sabihin niya, Nay, ganun. Ito, kita mo, hindi na nagtanong. Sinabi, hindi din siya nagreklamo. Sumunod siya, kahit mahirap kasi noon ng panahon, pag nalaman na yung asawa mo ay nangangalunya at asaway mo pa rin, babatuhin ka rin. Di ba? Kaya siya, wala eh. Hindi malinaw ang sitwasyon. He didn't argue. He didn't delay. He obeyed even when the instruction were hard, when the situation was confusing, and when people might not understand. Kaya nga, pag yung girlfriend mo or inasawa mo ay single mom, ang pamilya ay maraming reklamo, maraming sasabihin, pero pag mahal mo at alam mo, sinabi ni Lord, para yan sa'yo, wala kang pakialam sa sabihin ng pamilya mo. Tama, mali? Huwag mong pakialaman yung sasabihin nila. Kasi sinabi na ni Lord na itong single mom, i-cover up mo to, mahalin mo to. Ano pa naman ang mga tao? Masyadong mapanghusga. Anong sabi dito? Hindi niya pinili ang husgahan si Maria. Instead, He chose mercy than judgment. He extend grace than pride. Wala ng pride to. I love you even you have 2 kids. Oh. Di ba parang ganun ba? Kasi alam mo naman na pinadala ka ng Panginoon. Like my husband, pinadala sa akin kahit misyonary ako walang pera. Oh, di ba? Ganun yun.
Even is come from Ireland, pumunta pa rin siya. Nilawig pa rin niya yung, ang layo-layo. Sabi nga na, I can't live in the Philippines. It's too far. Pero pabalik-balik siya. Oh, di ba? He's going back and forth. Grabe. Sinabi lang niya yun. Pero he try his best na pabalik-balik. Di ba? Ano lang yun. Di ba? Sabi nga, and when people might not understand, bahala kayo, basta pakasalan ko to. Mga ama, sumunod ba tayo sa Diyos kahit mahirap? Yun yung tanong. Kapag sinabi niyang magpatawad, sumunod ka ba? Napatawarin mo yung asawa mo o asawa mong lalaki na nagkasala? Kapag tinawag kang maging pinunong espiritual sa bahay, ito yung mahirap eh. Murahin ka na ng asawa mo. I-curse ka na ng asawa mo. Ang hirap nun, no? Pero you still extend mercy. Diba? I-extend mo pa ba ang mercy? Pag kinurse ka na at kinamuhian, ako, gagawin ko yun. Kasi nagawa namin yun. Anong sabi ko sa pamilya ko? We will extend forgiveness sa mga tao ito kasi hindi natin trabaho ang mag-revenge. Ang sakit nun, di ba? Manlulugmo ka. Hindi ka na makaglingkod sa Panginoon kasi minura-mura ka na. Tapos kinurse-curse ka. Nangyari din yun sa akin sa, nangyari yun sa akin sa, tawag nito, sa Republican College. Mahirap kasi pag nagliwanag gagamitin talaga sila ng kaaway para makaalis ka. Pero nanaig ba sila? Nanatili ako. Ganon kasimple. Kaya mo bang mahalin sila na pinagtulungan ka na? Kaya mo ba? Katulad ng sinabi ng salita ng Diyos, extend mercy rather than judgment. Extend grace rather than pride. Lunukin mo na. Kasi anak ka ng Diyos, binigyan ka niya ng strength. Binigyan ka niya ng righteousness. You have clothed with the righteousness of God. Claim it by heart, even it's hurt. Even though you are hurting, accept it. Pray and bless it. I-bless mo instead na magalit ka at magtampo ka. Ganun lang kasimple. Di kami perfecto mag-asawa eh. Nung umpisa, grabe trials. Pero anong ginawa ko? Inunawa ko, kinahabagan ko, at niluhod ko sa Diyos. Kapag tinawag kang maging pinuno na espiritual sa bahay, kaya mo ba? Kapag kailangang manatili, kahit gusto mo nang sumuko, mag-suicide ka ba? Yun yung tanong eh. You claim that you are Christian. But in times of troubles, big trials, anong ginawa mo? Kukuha ka ng kitsilyo? Saksak mo sarili mo? Hindi ako pabor niyan. Kasi ang dami kong naranasan, sobra-sobra, maging sa mga kapatid ko. Umatras ba ako? Hindi ako umatras. Alam niyo po ba nung kasama ko yung ng anak ko? Ang tindi pa kasi sobra after ng give birth, nagkaroon ako ng depression. Pero bago pa ako, nagbuntis pa lang ko, may depression na ako. Dahil nga, grabe makatorture sa isipan ko yung lalaki. Hindi ko na nga nakita sarili ko, nabuto na lang pala ako eh. Butot balat. But you know what? Hindi ko sinisi siya. Sinisi ko sarili ko. Kasi sabi ko, pabaya ako sa spiritual na buhay ko. Niluhod ko yun, tinalikuran ko, nagbalik loob ako sa Panginoon. Hanggang binigyan na ako ng Panginoon ng mabuting asawa. Tagaluto, hatid sundo, o diba? Walang reklamo. Pag kukuya-kuya ako, pag pagod ako, siya lahat. Siya lahat. Hilutin pa yung mga paa mo. Kahit sobrang hirap na, kasi may edad siya sa akin, di ba? Nagtatrabaho siya lagari siya. Is he complaining? Sometimes nagjo-joke siya sa akin. He prepared the food and he will tell you, oh, your personal servant. Pero joke lang yun.
He's just only joking. I know by heart that he's doing it because of his love. Yun yung ano niya eh. Isipin mong lagari na siya. Trabaho, aga ng gising. Ako hindi ako umaga na gising. Kasi may problema nga ako sa pagtulog. Kaya yung asawa ko, until now, yun ang maagang gumigising. Para mag-prepare ng breakfast, maghatid sa amin sa hospital, sa school. Sabi nga niya, come on, wifey, you have to drive. I'm pensioner. Sabi niya ganon. Ibig sabihin, matanda na raw siya. Oo, pero lahat sa kanya maniwala kay Cindy. Mag-shopping pa yan ng pagkain namin. Tapos alam niya kasi malinis ako sa bahay, nakasimangot ako. Ganyan kaagad ako. Why this one is not clean? Pero, alam mo, dali-daliin tao niyan maglinis. Tapos alam na pagod siya, ay pagod ako, at alam niyang mareklamo ako pag di malinis. Aba, maglilinis na yan silang dalawa. Siya, may mama mo, para di magalit. O, di ba? Ako, uupo lang ako, mag-order na yung pagkain pag tinamad siya. Tapos, nag-order na nga, pira na nga niya, di ba? Pira na nga niya, siya na nga hello, mag-order kami ng pagkain. Tatanungin pa, upo pa ako, lalagyan pa niya ako ng ano para ihang yung pa ako. O di ba? Tapos, lagyan pa niya ako television. Ano bang gusto mo? Ganon-ganon pa yun. Tapos, sabi pa niya, naghanda ka na ba ng pinggan? Sabi ko, wala. Kasi relax nga ako eh. Bit-bit na mga pinggan. I-prepare na yung pinggan. Kaya nga sabi ko, alam mo, pag nakikita ko nga, araw-araw niyang ginagawa yung pagpagod ako, alam mo, doon ako nakakonsensya eh. Pero wala kasi akong konsensya eh. So, spoiled ka. Spoiled kasi ako sa Panginoon eh. Bumabawi siya kasi ako yung grabe ang warrior ko talaga. Alam niya talaga na ako yung tagapanalangin at saka sabi nga niya ako daw yung blessing sa buhay niya talaga. Kaya hinahayaan ako hanggang ngayon. Diba? Kaya kayo mag-asawa, ganun din. Pag alam niyo na nakikita niyo asawa niyo, grabe, grabe ang prayer. Alagaan niyo asawa niyo, mahalin niyo, spoiled niyo. Kasi yun yung nagdadala ng blessing, nag-change ng atmosphere. Nagdadala yan ng blessing kasi siyang nag-intercede. Kaya nga ako, blessed talaga ako ni Lord. Di ba? Kaya kayo pakitang gilas kayo sa Panginoon. Kaya pag sinabi ko, gusto ko pumunta sa Italy. O sabi din niya, tapos pabingi-bingi pa yan eh. Pabingi-bingi. Tapos, grabe na ang stress ko talaga. Sabi ko, I'm very stressed. I'm very careful. Alam mo, pagkasunod ang buwan, meron na kaming ticket. Di ba? Kasi pag sinabi ko, I'm very stressed, I want to go in. Di ba? Ganun dapat. Pag ano ka talaga, sabi ko nga sa inyo, pari-pariho lang tayo. O di ba? Good character, sabi nga ng kawikaan. Kapag kailangan manatili, kahit gusto mo sumuko, huwag mong kitilin buhay mo. Mahalaga ka sa Diyos. Simple lang yan. Yung pag-iwalay, iwanan ka na asawa mo, huwag kang matakot. Huwag mong ikalugmok yan. Kasi po pwedeng may nireserve ang Diyos. Po pwedeng mali yung pundasyon mo. At aayusin yan, i-re-instruct yan. Di ba ang Diyos is an engineer? Pag sira ang bahay mo, sinong engineer? Kasi mali yung pundasyon. Tinipid ng engineer. Parang mag-asawa, nagmamadali, walang prayer, walang pundasyon, bang, asawa ka agad. Bang, basag ka agad. Kasi hindi pa nga nahulma eh. Diba, dinisplina. Iuhulma pa, lalagyan pa ng decoration, dinisplina. Sunggab na. O, diba? Nabasag. Nalugmo ka na. Come on, wake up call. You are wearing the righteousness of Christ.
Hindi mo kailangang magdepresyon. Ang depresyon, para lang yan sa walang mga Diyos na nakakilala at takot sa Diyos. You are a warrior. Hindi mo kailangang military ka sa Panginoon. Lahat tayo kasi sundalo ni Kristo. Tapos hindi ka marunong tumira. Ikaw palagi tinitira. Ano yan? Hindi po pwede. Mag-enjoy ka sa presensya ng Diyos. Bahala ka dyan. Sayawan kita. O parang gano'n lang. Sasayawan ka sa presensya ng Diyos. Parang gano'n na lang. Instead na malugmo ka, mag-evangelize ka. Lumakad ka sa Panginoon. Bit-bitin mo mga anak mo. Come on guys, let's go. We praise the Lord and dance. At doon mo makikita na ang Diyos ay baguhin niya ang sitwasyon mo. Yun yung sinasabi dito. Na maging si Joseph, hindi niya alam kung tutuusin, big warrior sa kanya kaysa sa iyo Kasi alam niya na napropesiya na pag ipinanganak ang Misaya, anong gagawin? Papatayin siya. Asawa mo, papatayin ba? Hindi. Ganun kasimple. Paalala ko lang sa inyo. Ganun kasimple. Kaya dapat, hindi pa nga nang sinubo kay di ba? Sabi sa Kawikaan 3:5-6, magtiwala ka sa Panginoon ng buong puso at ituwid niya. Kabe. Sinabi na nga ngayon, At ituwid niya ang landas mo. Kung sira-sira yan, magpatuloy sa Diyos. At sabi nga niya, ano sabi niya? Itutuwid niya. Trabaho niyang mag-fix sa sira-sirang buhay mo. Ang gawin mo lang ay maglingkod ng may katapatan, may integridad, may kumpasyon at pagmamahal. Ano lang kasimple. So dapat ganun ang gagawin, mga kapatid. 'Di ba? Nakikita ng Diyos ang iyong pagsunod kahit hindi ka pinapansin ng iba. Ang pagsunod mo ngayon ay pundasyon na iyong pamana. That's a good legacy, being a good father, a role model father or a role model husband. Kasi maniwala ka sa hindi, magsisisi ang gumawa ng mali sa pamilya. Maniwala ka sa hindi. Papalitan ka man niya, masigit pa ang mararanasan niya. Ganun kasi yun Vice versa. Kaya nga, di ba, nakita ng Diyos na pag sumunod ka at may nagkulang sa'yo, pangako niya yun Genesis, di ba sabi niya, I will send you a helper. Sino yun? Si Eva. Kaya hindi po pwede manatili kang zero na wala kang, di ba? Yun wala kang kasama sa buhay. Kasi hindi naman ang Panginoon Meron at meron ka talaga. Di ba? Hindi naman siya katulad ng sinabi ko, hindi siya tao na pag nagsabi, hindi totoo. Di ba? God sees your obedience. And even when no one else does, your obedience is shaping your legacy. God will bless it. Isipin mo yan. Pag nakita kang role model ka ng mga anak mo, ganun din ang mangyayari sa mga anak mo. Legacy yun Ibi-bless din ng Diyos ang mga anak mo. Kasi, follow, kung good leader ka, magfa-follow yung anak mo, mag-iisip yun I want my husband like my dad. Diba? So, prayer din siya kasi prayer po ang mama at tatay Number 3, si Jose ay nangalaga at nagtaguyod ng tapat. Englishin nyo nga. Sino nga magaling mag-English dito? Pastora Maricel. Translated. Sabi, pangatlong ugali, karakter ni Jose. Joseph protected and provided, dugtungan nyo na lang, faithfully. So, napaka-faithful pala niya. Ano yung kanta na faithful? Yung nag-start sa faithful. Di ba? Matthew chapter 2 verse 13-14. Sinabi ng anghel, dalhin mo ang bata
at ang kanyang ina at tumakas kayo patungong Ehipto. Kaya't bumangon si Jose ng gabi at umalis kasama si Maria at si Jesus. Si Jose ay bumangon ng 10 oras ng gabi. Isinantabi ang sariling kaginhawaan kasi pagod na pagod pa, di po ba? At inuna ang kaligtasan ng kanyang pamilya. So ganun ang magulang. The father will protect and provide faithfully. Ganun ang tatay. Sabi nga dito, Joseph woke up in the middle of the night to protect his family. He sacrificed comfort for safety. Totoo yan. Ang lalaki, you have to sacrifice your comfort. Na kahit pagod, nagtatrabaho pa rin para may pakain for the safety of your family. Ganun ang ginagawa ng mga tatay. Dapat talaga, hindi lang natin sila batiin ngayon, parangalan, kundi ipanalangin natin para mag-manifest ang lahat. He did whatever it took to obey God and guard His home. Mga tatay, ginagwardyahan nyo ba at pinoprotektahan nyo ng mabuti ang pamilya? Di ba ganun ang mga tatay? Mga ama, hindi perpektong taong kailangan ng pamilya, kundi ang ama na naruroon, nananalangin, at handang magsakripisyo. Unang Timoteo chapter 5 verse 8, ang sinumang hindi nagbibigay para sa kanyang pamilya, tumalikod sa pananampalataya. Abay, delikado pala ito. Nasa Biblia pala ito, kaya dapat magsipag-sipag mga tatay. Provide their needs. At hayaan mo ang Diyos ang magpala sa mga kamay mo. Magtaguyod hindi lang sa pananalapi, kundi provide not just with money, but with their need. A man who is present, prayerful, and protective, spiritually and emotionally. Yan pala trabaho ng tatay at asawa. Hindi ka lang magbigay ng pera, mag-endorso ng pera, but you have to be a man or husband na nandyan yung presensya, may oras, halimbawa ka ng kabanalan, payo at pag-asa, at mapanalanginin. Wow! Naku, basa-basa na talaga kayo ngayon ng Biblia. Kailangan na talaga kasi kayo talagang magpapayo ng mga anak nyo. Kayo talaga dapat ang maging halimbawa ng kabanalan at magbigay ng oras, hindi lang puro trabaho. Kaya nga kadalasan, Sunday is a family day. Bring your wife and husband and children in the house of worship. Dalhin mo, bit-bit mo, enjoy your presence with them. Kasi kumakayod kalabaw ka na nga eh. Hindi mo pa sila mabigyan ng oras. Upo ka pa doon, inom-inom. Wag na. Doon ka na, uminom ka na sa presensya ng Diyos. Kasi kailangan kung iuhaw yung katawan mo, maging uhaw din yung kaluluwa mo. God honor your sacrifices. Remember this. He honor your sacrifices. Your labor is not in vain. 1 Corinthians chapter 15:48. The seeds you plant now will grow in God's time. Pinapansin ng Diyos ang mga sakripisyo mo. Hindi sayang ang lahat ng ginagawa mo. Maniwala ka sa hindi. Kami yung bunga ng intercession and devotion of my mom and dad. Nung namatay tatay ko, ni-remind ako ni Lord na hindi man daw kami pinaaral, pero tinaniman daw kami ng prayer at reading the Bible ng aming tatay at nanay. Kaya kami ay unti-unting nakakilala sa Diyos kahit wala kaming magulang. Kita niyo? So your labor is not in vain when you are obedient to God. Hindi niya yan i-disregard kasi seed yan na maaani ng mga anak mo. Na kahit nandun ka na sa heaven, you are happy. Kasi nakikita mo yung event dito sa mundo eh. Nakikita mo ang event kung anong nangyayari sa mga anak mo. And you are happy there in heaven. Hindi mo nakulitin si Lord. Kasi tuloy-tuloy pa rin yung prayer natin at pagiging manggagawa natin sa heaven eh. Di ba?
Si Jose ay nagtuturo sa pamamagitan ng halimbawa. Explain in English. Translate it, ate. Yeah? Joseph? Nagtuturo? Yes. So Joseph discipled by a good example. Siya yung nag-disciple sa atin ngayon na paano magiging example. Bumalik si Jesus sa Nazaret kasama ang kanyang mga magulang at lumaki siya sa karunungan, katawan at pabor ng Diyos. Hindi man natin narinig magsalita si Jesus sa Biblia, ang kanyang halimbawa ay nagtuturo kay Jesus sa araw-araw na buhay sa trabaho, sambayanan at pagsamba. Si Jose ay isang magandang modelo sa pananampalataya. Kasi nga bitbit pa nga na yung si Jesus saan? Sa Jerusalem, di ba? Para magsimba. O see? Di ba? Mga tatay, tandaan ninyo po ito sa Psalms 103:13. As a father has compassion on his children, so the Lord has compassion on those who fear Him. Ang simpleng halimbawa na pinapakita mo ngayon ay hugis ng kinabukasan ng anak mo. Your silent sacrifices, your small act of consistency, and the faith you live out daily may not go viral, but they're shaping the next generation. Amen? Amen. Beside, God is not expecting you to be a superhero. He wants you to be His servant, a faithful father, and a humble leader. So yun lang talagang gusto ng Diyos. Hindi mo kailangang maging superhero. Ang gusto lang ng Panginoon ay magiging servant ka, faithful father, at humble leader. Mga ama, tandaan nyo, kasama nyo ang Diyos. Let us honor our fathers today, not just with gifts, but with respect and prayer. So, ipag-pray natin ang lahat ng tatay. Okay? Let us encourage the men in our homes to lead with courage and faith. Pasalamatan natin sila hindi lang sa araw na ito, kundi araw-araw. And let us remember, when the earthly father failed, pakinggan nyo mabuti, our heavenly Father never will. So kung nag-fail man yung mga tatay nyo na mabigay yung karapat-dapat, tandaan nyo, meron pa tayong isang amang nasa langit na kailanman ay hindi magiging failure. Ano man ang kakulangan nila, tandaan nyo, ito'y pupunan din ng Diyos na nasa langit. Isaiah 64 verse 8, Ikaw, O Panginoon, ay aming Ama. Kami ang putik, Ikaw ang aming magpapalayok. So, praise the Lord, and we stand up for the declaration of faith para sa ating fathers. Hindi ako pwedeng umalis na walang panalarin kasi utos to ng Panginoon. So, give me a second, so extend tayo ng konti. At sabayan niyo ako sa panalangin. So, kahit 2 bisa lang natin sabihin to kasi patawag natin yung mga bata ng mga estudyante. Okay? Sa mga manggagawa, pag may okasyon, Mother's Day, you have to declare after preaching declaration. Then, pag may pasukan or examination ng mga estudyante, you have to declare and pray for them, okay? So, mga tatay, manalangin tayo sabay-sabay. Unahin kong sasabihin, then susunod kayo or sabayan niyo ako. Okay? This is a declaration of faith of fathers. Okay? Sa pangalan ni Jesus, ako ay naninindigan sa salita ng Diyos. Sa pangalan ni Jesus, ako'y naninindigan sa salita ng Diyos. Ipinahayag ko na ako ay isang amang pinili ng Diyos. Ipinapahayag ko na ako ay isang amang pinili ng Diyos. Ako'y matuwid. Hindi dahil sa aking gawa, kundi dahil sa biyaya
sa pamamagitan ng pananampalataya. Roma chapter 5 verse 1. Ako may tuwid, hindi dahil sa aking gawa, kundi dahil sa biyaya, sa pamamagitan ng pananampalataya. Deuteronomy 28 verse 1. Lumalakad ako sa karunungan at pinamumunuan ko ang aking pamilya ng may pag-ibig at integridad. Santiago chapter 1 verse 5. Lumalakad ako sa karunungan at pinamumunuan ko ang aking pamilya na may pag-ibig at integridad. Santiago chapter 1 verse 5. Ako'y masunurin sa tinig ng Diyos, agad at buong tapang. Deuteronomio 28 verse 1. Ako'y masunurin sa tinig ng Diyos, agad at buong tapang. Deuteronomio 28 verse 1. Ako'y nagtutustos sa aking sambayanan ng may sipag at pananampalataya. Unang Timoteo 5:8. Ako'y nagtutustos sa aking sambahayan na may sipag at pananampalataya. Unang Timoteo 5:8. Pinangalagaan ko ang aking pamilya sa espiritual, emosyonal, at pisikal na aspeto. Awit 91, 1 verse 2. Pinangalagaan ko ang aking pamilya sa espiritual, emosyonal, at pisikal na aspeto. Awit 91, 1-2. Ako ay pari sa aking tahanan. Ako'y nangunguna sa panalangin, pagsamba, at sa salita ng Diyos. Josue 24, verse 15. Ako ay pari sa aking tahanan. Ako ay nangunguna sa panalangin, pagsamba, at salita ng Diyos. Josue 24, verse 15. Ipinapahayag ko na ang presensya ng Diyos ay sumasa amin sa aming tahanan. Awit 127, verse 1. Ipinapahayag ko na ang presensya ng Diyos sumasa amin sa aming tahanan. Awit 127, verse 1. Nagtatanim ako ng mga binhi ng katwiran na lalago para sa susunod na henerasyon. Kawikaan 20, verse 7. Nagtatanim ako ng mga binhi ng katwiran na lalago para sa sunod na mga henerasyon. Kawikaan 20 verse 7. Hindi ako nag-iisa. Ang Diyos ay kasama ko. Kakampi ko
at kumikilos sa pamamagitan ko. Isaiah 41 verse 10. Hindi ako nag-iisa. Ang Diyos ay kasama ko. Kakampi ko. At kumikilos sa pamamagitan ko. Isaiah 41 verse 10. Ipinahayag ko. Ngunit sa ganang akin at aking sambahayan, kami ay maglilingkod sa Panginoon. Josue 24 verse 15. Ngayong araw na ito, ipinapahayag ko, ngunit sa ganang akin at ng aking sambahayan, kami ay maglilingkod sa Panginoon. Amen. Okay mga tatay, taas niyo yung mga kamay niyo. Father, lahat, ano natin yung mga kamay natin sa mga tatay. And I will pray a prophetic prayers over the fathers. Ama naming nasa langit, nagpapasalamat kami sa mga ama na iyong itinalaga sa kanilang pamilya. Ngayon sa pangalan ni Jesus, inaangkin namin ang iyong mga pangako para sa bawat ama na naririto. Lord, fill them with your strength na kahit pagod, bigyan mo sila ng panibagong lakas. Gaya ng agilang lumilipad, Isaiah 40 verse 31. Lord, fill them with your wisdom. Bigyan mo sila ng karunungan na higit pa sa kanilang karanasan at gabayan mo sila sa bawat decisions. Proverbs chapter 3 verse 5 to 6. Lord, heal their hearts sa mga ama na nasugatan, pagod at nasaktan sa tahimik. Ikaw ang kanilang tagapagtaliw, Father, in the name of Jesus. Lord, raise up righteous leaders. Bigyan mo sila ng lakas para mamuno, hindi sa takot, kundi sa pag-ibig at pananampalataya. Lord, protect their minds sa gitna ng laban sa mundo. I cover mo, Panginoon, sila na iyong kapayapaan at katotohanan. Lord, bless their hands. Gawin mo matagumpay ang gawa ng kanilang mga kamay. Lord, restore their relationship. Kung may mga hidwaan sa kanilang tahanan, dalhin mo ang kapayapaan at pagpapatawad at pagbubuklod. Lord, awaken their calling. Palalahanan mo sila na sila ay nilikha upang mamuno, magturo at magtakda ng pamana sa kanilang angkan. Panginoon, palakasin mo sila bilang haligi ng tahanan, tagapatanggol ng pananampalataya at lingkod mo sa loob at labas ng tahanan. We call forth a new generation of Joseph, faithful, obedient, and spirit fathers sa pangalan ni Jesus. Amen. Yung mga young people, na mga estudyante at mga bata na maliliit, before tayo magbigay ng tithes and offering. Pumunta dito mga bata. Kasi pasukan na po. So dapat maideklara natin itong mga batang ito. Stretch your hands, please, mga magulang. Mga anak natin to. They are our legacy. Okay, dyan na lang lahat. Pero ang mga tatay at nanay, raise your hands. Hallelujah. Lagyan mo ng sounds. Sounds, solemn sound. Hallelujah, hallelujah. Hallelujah. Prayer for wisdom and understanding. Sabi nga ng salita sa James chapter 1 verse 5. If any of you lack of wisdom, let him ask of God, who gives to all liberally. In Jesus' name, I declare that my children or child
is filled with wisdom from above. They have understanding far beyond their years. And the Spirit of the Lord gives them insight, clarity, and sound judgment. Their minds are alert, their hearts are perceptive, and their learning is blessed. Prayer for protection and peace. In Psalms chapter 91 verse 11 says, He will command His angels concerning you to guard you in all your ways. Father, I thank you, mga nanay, see your children, that my child or children is protected by your angels. As they go to and from school, no weapon forms against them shall prosper. I declare peace over their mind, body, and emotion. Fear has no place in their lives, for perfect love casts out all fears. 1 John chapter 4 verse 18. Prayer for identity and confidence. According to Psalms chapter 139 verse 14. I praise you because I am fearfully and wonderfully made. My child knows who they are in Christ. They are bold. Declare it that they are bold. Secure and confident in their identity as child of God. I declare that no label from the world will define them. Only God's truth. They are chosen. Now mga nanay, sabihin mo, they are chosen, love, and full of potentials. Praise the Lord. Prayer for favor and friendship. According to Luke chapter 2 verse 52. And Jesus grew in wisdom and stature and in favor with God and man. So, mga nanay, we have to declare. We have to declare right now. I declare that my child has favor with teachers, classmates, and school staff. God surround them with godly friendship and healthy relationship. They are light to those around them, and they carry kindness, respect, and love in every interaction. In Jesus' name. Prayer for purpose and excellence. According to Colossians chapter 3 verse 23. Whatever you do, work at it with all your heart as working for the Lord. So, ideklara natin ngayon, I declare that my child excels in every subject, every lessons, and every test. They do their work school with excellence, knowing that they are working as unto the Lord. Their gifts and talents will make room for them. Proverbs chapter 18 verse 16. And God will use their education for a greater purpose. In Jesus' name. Father, for prayer for emotional strength and joy. The joy of the Lord is your strength. Nehemiah chapter 8 verse 10. I speak emotional resilience and joy over my child. They will not be overwhelmed by pressure or comparison. I declare that they walk in joy, peace, and strength daily. Their heart is guarded and their mind is stayed on you, Lord, in Jesus' name. According to Proverbs 22 verse 6, train up a child in the way he should go. I declare that my child loves the Lord with all their hearts. Even in the school, they remain a light and examples to others. They are hunger for truth. They stand for what is right. And they grow in godly character each day. In Jesus' name.
last na panalangin. I will bless the children. May the Lord bless you and keep you. May He make His face shine upon you and be gracious to you. May He lift up His countenance upon you and give you peace. As you go back to school, you go not alone but covered by God's presence. You are destined for greatness. Shine bright, learn well, and walk boldly in the path of God, and set before you in Jesus' name. In Jesus' name. Amen. So, alam ko po na medyo late na, pero meron kasi tayong hinanda.